Ito mga ka-farmers, sumama ako sa isang adventure. Pinasok namin kung saan naninirahan ang napakaraming haluan. At para naman sa ating mga ka-farmers na nagtatanong kung saan makakakuha ng fingerlings ng haluan, halina at samahan niyo ako para malaman mo. Maraming sapa at maraming lumang fish pan ang aming tinira para mahanap ang ganito karaming haluan. Sulit ang aming pagod at puyat dahil sa aming napakaraming nahuli. Isang magandang araw mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Sa videos na ito ay makikita nyo ang napakarami natin na huli na haluan, kasama na rin ang mga native na hito. Isang napakagandang adventure ang ating na-experience. Kaso nga lang, sumugal tayo. Puyat, pagod ang ating inilaan. Ang makikita nyo ngayon ay talagang solid at napakaraming haluan ang ating nahuli. Sa panahon ngayon mga ka-farmers, bibihira na lang ang haluan. Pero meron pa palang mga sapa na pinagpupugaran ng napakaraming haluan at mga native na hito. Gabi kami sumalakay kasi maganda yun mga ka-farmers dahil natutulog ang mga isda. At nagdala kami ng mga maliwanag na mga flashlight. At ayun nga mga ka-farmers, hindi nga kami nabigo sa gabing ito. Dahil bawat hakbang namin, nakakita kami ng mga haluan at mga native na hito. At sa mga pangtusok na ating dinala, hindi tayo nabigo. Walang takas ang mga isda mga ka-farmers. Ayun nga lang medyo malaki, halos mahati ang haluan mga ka-farmers. At hindi lang pangtusok ang aming dala mga ka-farmers. Nagdala din kami ng kuryente pang isda. Sa part na ito mga ka-farmers, grabe napakarami ang tumambad na mga haluan sa amin. Alas 10 na ito ng gabi mga ka-farmers pero hindi pa rin kami nakakaramdam ng pagod. Dahil sa dami ng mga isda na aming nahuhuli. Sa unahan mga ka-farmers, naglagay kami ng net para siguradong walang takas ang mga isda at hindi na siya makakatakas doon sa unahan. Sa mga oras na ito mga ka-farmers, nagdadasal ho kami. Dahil sa dami ng haluan na aming nahuhuli, wag naman sana mga ka-farmers, baka ito ay pain ng mga engkanto. Meron kasi mga pangyayari mga ka-farmers, nabibigyan kayo ng mga engkanto kung ano ang gusto nyo na hinahanap. Pero may kapalit. Nangyari na yan sa totoong buhay. Inabot kami ng alauna sa panguhuli ng haluan. Sa gabing ito, 3 tuhog ang aming nahuli. Pero bawat tuhog, 1.5 dipa. Dahil sa bigat, hinahatak na lang namin, pinapasabay namin sa tubig para hindi masira. Kasi kung bibit-bitin natin mga ka-farmers, mapapagod tayo. Kailangan pa namin ng lakas kasi 1.5 oras ang aming lalakarin para marating ang aming tutulugan. Dito pala tayo sa mga sapa ng barangay ng Harulete. Isang barangay na malayo na sa Kabihasnan. Isang lugar kung saan namumugad ang napakaraming isda na mga native katulad ng dalag at hito. Sa gabing ito, bawal ang maingay. Hindi pwedeng magsalita kung ano-ano. Limited lang ang aming pag-uusap. Kung mayroon kami nakikita, bawal turuin, bawal bigkasin. Delikado ang lugar na ito mga ka-farmers dahil ang lugar na ito ay kilala na tirahan ng mga engkanto. Kaya malakas lang ang mga loob ang kayang pumasok dito. 3 kaming pumasok, kasama ko yung pinsan ko at meron kami kasamang albularyo. Siya ang nakakaalam kung ano ang mga bawal gawin dito. Kaya kampante kami mga ka-farmers. Pero hindi maiwasan na mayroong kaba mga ka-farmers. Dahil marami na daw tao. Ang minsan binubuyong ang tawag dito sa amin. Nawawala, hindi basta-basta nakakauwi. Paikot-ikot lang sa gubat. Sa dami ng aming nahuli, hindi kami makapaniwala na ganito karami ang mga native na isda dito o haluan. O tinatawag ito sa ibang lugar na bulig. Sa inyong lugar mga ka-farmers, ano pa ang tawag dito? Marami pang isda na pwedeng hulihin pero tama na. Kasi kinabukasan, mayroon pa kaming target na huhulihan namin ng napakaraming haluan. Sulit ang pagpunta namin dito sa bundok. At ito na nga ang sinasabi ko. Isang spot na punong-puno ng maraming haluan. Meron din mga hito at meron mga gurami. Ang tawag dito sa amin mga ka-farmers ay paglilimas, pagtatanggal ng tubig at uhulihin yung mga isda. Sa inyo mga ka-farmers, ano ba ang ibang term na pwedeng itawag sa mga ganitong gawain? Makina ang ginamit namin pagtanggal ng tubig kasi kung mano-mano, masyado tayong matatagalan at mahihirapan. Nang tuluyan na mawala ang mga tubig, nag-umpisa na kaming manghuli. Lumitaw ang mga lalaking haluan, iba't ibang klase ng isda. Pero ang pinakatarget namin, ang haluan at hito.
at tusawa ang panguhuli. Bawat hakbang siguradong may isda, at ang mga putik kailangan kayo din, kasi pag titingnan mo lang walang isda, pero sa ilalim nagtatago ang napakaraming isda mga kaparmers. Ang ganitong adventure masaya pero nakakapagod. Ginawa lang ito namin mga kaparmers kasi na-miss namin yung mga panahon nasa probinsya pa kami at nasa bukid kami nakatira. Sa unang panahon halos hindi kami bumibili ng isda o pang ulam, kasi sa aming mga palayan, sa mga sapa, lagyan mo lang ng 50 na pagpain or kahit 20 lang, sigurado may pang ulam ka na mga kaparmers. Bago kami umalis, naghahanda ka agad ng panggata na jog, kasi pag uwi namin sigurado yan, sure ball may pang ulam. At sa araw na ito, halos 30 kilos ang aming nahuli, pero mas marami yung kagabi. Umabot yun ng 50 kilo. At makalipas ang halos kalahating araw na pagtatanggal ng tubig at panguhuli ng isda, natapos na rin kami mga kaparmers. Ito na, kailangan ng hugasan para pag uwi malinis na yung ating mga isda. Doon sa nauna nating video na in-upload, marami yung nagtatanong saan ba daw makakabili ng mga fingerlings ng haluan. Sa totoo lang mga kaparmers, dito sa Pilipinas wala pa halos nagbibinta ng fingerlings ng haluan. Meron nag-aalaga nung una natin napuntahan, makikita niyo yan sa una kong video. Pero kung interesado ka talagang mag-alaga ng haluan, napakadali lang kumuha ng mga fingerlings. Sa mga palayan at sapa ay libre mo lang yan makukuha. Pag sanay ka sa mga sapa at sanay ka sa panguhuli ng isda, sigurado alam mo ang itsura ng fingerlings ng haluan. At para sa iba na wala pang experience, walang idea kung paano ito hulihin, napakadali lang. Grabe mga kaparmers, ang lalaki ng haluan dito. Sumusobra pa yan ng 1 kilo minsan. Kung wala kayong idea at wala kayong alam sa panguhuli ng fingerlings ng haluan, harap lang kayo ng mga tao sa malapit sa palayan, sanay sa probinsya, na pwede nyong kontakin or sila ang manguhuli mga kaparmers. Kumbaga, bibigay na lang sa inyo at babayaran mo. Mabilis lang manghuli mga kaparmers, kasi bawat grupo ng mga fingerlings ng haluan, pag nahuli mo yan yung isang grupo, libo-libo ang mayroon dyan. Pero bago kayo bumili o manghuli mga kaparmers, maghanda kayo ng pan na pwede nyong paglagyan pagkatapos nyong mahuli. Kasi pag hindi maayos ang paglalagyan, mamamatay po yan. At lalo na pag medyo mainit at chlorinated ang tubig. Kailangan galing sa puso, hindi siya chlorinated. Sa pagkain naman ng haluan, walang problema. Pwede yung bahay ng anay, yung mga bata pa ng mga anay na puti pa yung kulay, itaktak mo lang sa tubig, sigurado kakainin yan. Pwede rin yung floating feeds na ginagamit natin sa mga tilapia at sa mga hito. Pag medyo malaki-laki na, kaya din kumain yan ng iba't ibang klase ng mga insekto. Or kung maramihan na yung ating aalagaan, maaari tayong mag-alaga ng black soldier fly. Malaking tulong ang kanyang napoproduce ng mga larvae. Napakaganda niyan sa pagkain ng ating mga haluan. Ito pala ang pangatlong spot na aming pinuntahan. Ito na yung last. Dati itong malaking fish pan, kaso matagal nang inabandon. Doon sa mga nauna nating spot, marami yung ating nahuli. Dito medyo konti lang mga kaparmers. Pero ibahin nyo dito, konti lang pero ang lalaki ng ating nahuhuling haluan at mga hito. So ayan nga mga kaparmers, kahit sobrang pagod namin, ayos lang, wala akong problema. Dahil sa resulta ng aming panguhuli o panghahunting, tiba-tiba ang aming mga nahuli. Kung napansin nyo, 6 days na tayong hindi nakakapag-upload ng mga video. Dahil nga dito sa amin, nasalanta kami ng bagyo. Nasira yung mga kuryente at nawala ng wifi. Hanggang ngayon yung wifi, hindi pa rin bumabalik. At sa mga panahon na walang wifi, sa bundok kami nag-adventure. At ito ang mga resulta mga kaparmers. Napakarami na haluan. At sa araw na ito, haluan ang ating ulam at pangpulutan na rin. Masarap ito sa adobo sa gata, lalo na pag dinagyan pa ng loyang dilaw. So paano mga kaparmers, hanggang dito na lang. Para sa ating mga kaparmers na bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga video na ilalabas. At pwede rin kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-share ng ating video, mapa-YouTube man o sa Facebook. So paano mga kaparmers, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa episode na ito. Magandang araw at mabuhay po kayo. God bless po sa inyong lahat at lalo na sa inyong mga mahal sa buhay.